10 tao na nabigong maging superhero. Sino-sino kaya ang mga taong ito? At bakit kaya sila nabigo na maging isang superhero? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Halos lahat naman siguro tayo ay ninais na maging isang superhero dahil bukod sa makikilala at sisikat tayo ay malaki din ang tsansa na makakatulong tayo sa ibang mga tao. Pero ganun pa man, ang pagiging isang tunay na superhero ay isa na nga lang talagang malaking ilusyon para sa atin. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang 10 tao na nabigong maging isang superhero. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa ating munting channel ay huwag mo naman sanang kalimutang i-hit ang subscribe button at sabayan mo na rin ang pagkalembang ng kampana nang sa ganun ay lagi kang updated kapag may bago kaming videong ina-upload. Kaya simulan na natin. Hentai Kamen da! Number 10, Phoenix Jones. Sa mga tunay na superhero sa mga palabas ay hindi na gumagamit ng baril para makapagligtas ng tao. Kaya naman, pasok nga sa listahan si Phoenix Jones sapagkat malakas sa pangangatawan lang ang kanyang sandata sa mga labanan. Siya ay kilala sa Seattle bilang superhero at ginawa niya ang pagtulong sa mga tao ng mga taong pang 2011. At kaya niya ginagawa ang mga ito dahil sa isang insidente na mayroong binubugbog na lalaki sa bar at miski pulis ay hindi ito tinutulungan. Kaya naman, siya ay nagpasya na siya na magiging tagapagtanggol sa Seattle. At dahil dito ay gabi-gabi nga siyang rumoronda sa mga delikadong lugar at dito nga ay napipigilan niya ang maraming krimen kagaya ng mga nakawan at mga riot. Si Jones din ay sumasali sa mga UFC at MMA kaya talaga namang meron siyang kakayahang makipaglaban. At dagdag pa dito dahil sa kanyang kasuotan ay binansagan siyang Black Panther ng mga tao. 9 na taon na rin nila itong ginagawa at nagagawa rin nilang magpakain ng mga pulubi at tumulong sa mga kapuspalad na pamilya. Number 9, Purple Rain. Hindi lahat ng mga superhero ay lalaki sapagkat meron din ditong babae. Kaya naman narito si Purple Rain at kasintahan nga siya ni Phoenix Jones. At ang papel niya naman ay labanan ng mga bayolenteng tao at tinuturuan niya rin ang mga babae na lumaban at umiwas sa mga posibleng gulo. At bukod pa dito ay hindi rin siya nagpapatrol ng walang gamit. Palagi siyang meron daladalang gas canister, stun gun at pamalo. Ang galing no? Si Purple Rain din ay marami ng mga taong nailigtas sa kapahamakan at ang kanyang identity ay talagang hindi niya sinasabi marahil na rin siguro sa kanyang seguridad. Number 8, Night Warrior. Kilalanin si Roger Highhertz. Isa siyang ordinaryong hardinero sa lugar ng Manchester. Sa umaga, siya'y nagbabanat ng mga buto. Pero kapag sumapit na ang gabi, ay nag-iiba siya ng katauhan at tinatawag nga siyang Night Warrior. Hindi man niya kuhang-kuha ang ginagaya niyang karakter ay okay lang ito sa kanya. Basta raw para sa kanya ay naniniwala siya na siya'y isang tunay na superhero. Rumoronda rin siya tuwing umaga sa kanilang lugar at tumutulong siya sa mga inaapi at nangangailangan. Pero kapag malaki ang kalaban o di naman kaya ay hindi niya ito kaya, ay dito nga siya tumatawag na ng pulis. Ginagawa niya ang ganitong aktibidad noong 19 nagulang pa lamang siya at sa katunayan pa nga nito ay ginagawa niyang rumonda mula alas 11 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. At sa ginagawa niyang ito ay marami na rin siyang mga naengkwentro. May iba dito na kayang-kaya niya at meron namang hindi niya kaya. At dagdag pa ng mga taong 2012 ay nakilala niya si Night Maiden at magkaparehas nga sila ng ginagawa. Kaya naman dahil dito ay naging magkasintahan ng dalawa. Ganun pa man, ang ganitong ginagawa nila ay tinigil na nga nila dahil meron nga silang naengkwentrong halangang kaluluwa. Number 7, Super Baclav. Ang lalaking ito, na nakapulang pang itaas at asul naman ng pambaba, ay tinawag niya ang kanyang sarili na superhero. Ang superhero na ito ay mula sa Czech Republic at ginagawa niya ang ganitong aktibidad simula pa ng 2011. Kung ang ibang mga superhero ay nakapokus sa mga krimen, ay ibahin nyo si Super Baclav. Ang layunin niya ay sawayin ng mga dog owner na hindi nililinis ang dumi ng kani-kanilang alagang aso. At bukod pa dito, ay aktibo nga rin siya sa pagsaway sa mga nagyoyosi sa public places. At ang ginagawa niyang pagsaway sa mga ito ay nakarecord lahat sa kanyang video camera na naka-attach sa kanyang helmet. At dahil nga sa kanyang pagpigil sa mga city offender ay siya kinilala at kinakatakutan ng maraming tao. At sa kabila pa nga nito ay marami na nga siyang napakulong na mga offender. At ang malupit pa dito, kapag nahuli kanyang pinapatay mo ang asa mo sa kalsada, ibubuhusan kanya ng isang timbang tubig. Ang lupit no? Number 6, Captain Mengano.
Ang superhero naman na ito ay tila kakaiba sa lahat sapagkat ang outfit niya ay all black at si Captain Mongano rin ay palaging handa sa lahat ng oras. Ganoon pa man ay dati siyang kasapi ng pulisya pero nawalan siya ng lisensya sa hindi malamang dahilan. Kaya naman dahil dito sa kanyang pagnanais makatulong ay gumawa siya ng kanyang sariling paraan para makatulong sa maraming tao. Kapag suot-suot niya na ang kanyang costume ay dito na nagsisimula ang kanyang responsibilidad. Ang layunin niya kaya niya ginagawa ang mga ito para mapanatiling ligtas at masaya ang mga tao sa paligid. Hilig niyang makipaglaro sa mga bata at nagagawa niya ring magtanggal ng mga basura sa paligid. At kaya siya nakamotor ay para habulin kung sakali ang mga taong gumagawa ng masama. At ang nakakabilib pa dito ay hindi ordinaryong costume ang gamit niya. At may mga sabi-sabi na hindi raw ito tinatablan ng bala. Number 5, Pia Tonito. Sa mga kalsada, hindi na bago na maraming talagang pasaway ng mga tao. Kaya naman, mabuti na nga lang at andito si Pia Tonito na taga Mexico. Ang layunin niya naman ay paratilihing maayos ang mga pedestrian lane. At kapag nakita ka nga niya lumabag sa mga batas trapiko, ay walang ano-ano'y hihilahin o itutulak niya ang sasakyan mo. Ang galing no? At dagdag pa dito ay kapag pinark mo ang motor mo o kotse mo sa hindi tamang paradahan ay iuusog niya ito gamit lamang ang kanyang kamay. Ganun pa man ay marami na nga rin siyang nailigtas ng mga buhay at madalas din siyang nakikita sa mga intersection kung saan ay maraming taong tumatawid at ang gagawa niya ring i-monitor ang traffic at hulihin ang mga kaskaserong driver. Number 4, Black Widow. Tanda mo ba si Black Widow na ginanapan ni Scarlett Johansson? At kung tanda mo nga siya, ay alam mo ba na meron siyang kakumpetensya? Oo, tama ka, meron nga. At siya ay lalaki. Ang lalaking ito ay tinawag niya din ang kanyang sarili bilang Black Widow at pinapanatili niya ang kaayusan sa kalye ng Norfolk sa Amerika. At hindi niya nga rin sinasabi ang kanyang tunay na pangalan at hindi nga rin malaman ng mga tao kung saan siya nagmula. At bukod pa dito ay hindi rin nila malaman kung ano ba talaga ang tunay niyang layunin. Madalas ay palakad-lakad siya sa kalye at nakikipagpicture at appear sa mga dumadaan. At ang sabi niya ay nakapagligtas na rin daw siya ng babae at nagawa niya raw ito sapagkat nakapag-aral daw siya ng karate. At dagdag pa ay palagi daw siyang meron daladalang paper spray at multi-tool sa bag niya. Ganun pa man ay hindi naman daw niya ito nagagamit sapagkat mas gusto niya nga daw kasi makipag-selfie sa mga tao. Number 3, Jare Mentula. May ibang mga Marvel character na napaka-weird. At ang halimbawa nga dito ay yung isang character sa Fantastic Four. Siya ang character na punong-puno ng mga bato ang katawan. At nakuha niya nga ito dahil sa cosmic radiation. At dahil dito ay hindi nga siya tinatablan ng bala. At kaya niya ring bumuhat ng mga heavy equipment. At kung iniisip mo naman na sa palabas lang meron ito ay nagkakamali ka. Dito makikita ang isang kakaibang bodybuilder. At papunta na nga ang katawan niya sa pagiging bato. Ang galing no? At sa katunayan pa nga nito ay nakuha niya ang ganitong katawan dahil sa isang training session sa Finland. At ang malupit pa dito, sa sobrang niyang pagkuhumaling sa bodybuilding, ay pati ang muscle niya sa ulo ay nagsilabasa na. At talaga namang ang ganitong muscle ay bibihira mo lamang makikita. Ganun pa man, ay tinawag niya rin ang kanyang sarili bilang bull. At kitang-kita naman ang kakaibang resulta sa ginagawa niya. Dahilan para ikumpara siya ng mga tao sa isang karakter na bato sa Fantastic Four. Number 2, Mr. Extreme. Kalimitan sa mga palabas patungkol sa mga superhero ay binubuo ng maraming mga miyembro. Kaya naman, tila ito'y naging isang inspirasyon ng grupo mula California. Ang grupong ito, tinatawag nilang Extreme Justice League. At dito ang pinaka-founder ng samahang ito ay si Mr. Extreme. Nagsasagawa sila ng mga charity at nagpapatrolya nga rin sila sa San Diego simula pa ng taong 2006. At bukod pa rito, ay naging libangan na nga rin nila ang pagtulong sa mga kapuspalad at tinoprotektahan din nila ang mga taong dumadaan sa kalsada. Nakasuot si Mr. Extreme ng pangsundalong helmet, dilaw o berde na raincoat, body armor at boots. At palagi din siyang meron daladalang stun gun, pamalo at flashlight. Ang galing no? Pero ganun pa man, ay hindi pa rin kilala ng mga tao ang nasa likod ng maskarang ito. At ang sabi niya nung bata pa lang daw siya ay palagi siyang binubuli. Kaya naman, tumatak sa kanya ito dahilan para gawin niya ang mga pagtulong sa mga tao. At sa kabila pa nga nito, ay palagi niya ring minimiting ang kanyang grupo para sa mga susunod na gawain. At gabi-gabi nga rin silang rumoronda sa buong San Diego. Number 1, Travis Scott. Alam mo ba na hindi lang siya basta isang rapper, kundi isa rin siyang wannabe superhero. At makikita nga sa kanyang Instagram na nakasuot siya dito ng costume na Batman. Kaya naman dahil dito ay hindi ito nagustuhan ng kanyang mga fans, dahilan para burahin niya ang kanyang costume picture. Alright, at ang aral sa kwento na ito ay hindi natin kailangan maging superhero para makatulong sa tao, sapagkat sapat na ang simpleng pagkakawang gawa para masabi kang isang tunay na superhero. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagpabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.